Good morning! Sino ho mga first time? Pwede makita yung kami mga first timers. Wow, pwede palapakan natin mga first timers. Sino naman yung mga sponsors? Yung nag-imbita sa mga first timers, pwede makita yung mga kamay. Pwede ba palakpakan natin yung mga sponsors? Mga kaibigan, narinig nyo kanina si Dr. Ed Cabantog, yung ating presidente. Magaling ko ba siya magsalita? Maganda ba yung produkto? Yes, di ba? Mga kaibigan, ang topic ko, paano naman yung marketing plan? Pag sinabi yung marketing plan, paano ko kikita ng pera? Yan ang mas exciting part. Bakit po? Siyempre, pag sinabi yung pera, masarap po bang kumita? Yes! At kung kikita ka, anong gusto mo? Malaki o maliit? Malaki. Mga kaibigan, bago ko ituloy, magpapakilala muna ako para may idea ko kayo, sino ko, anong background ko, paano na-involve sa ganito negosyo, paano gupisa to negosyo to. Mga kaibigan, ako po ay taga-Pangasinan. Sino dito pag taga-Pangasinan? Uy, dami ah. Ako po ay pinanganak doon ako lumaki ng high school. Nag-migrate po ako sa Maynila nung nag-college po ako. Ako po ay graduate ng physical therapy, graduate po ako sa UP. Opo, University of Perpetual. Ang pangalan ko po ay Raymond B. Asperin. Mas kilala ko sa pangalang John. Ang apelyido ko po ay Asperin. Ang middle initial ko po ay B. Biogesic. Maniwala kayo sa hindi, totoo po yun. Ang nanay ko po ay C. Cortal. At pinagtatawanan yung pangalan ko. Bakit? Di nyo pa ba yung pangalan ko? Kailangan nyo ako. So mga kaibigan, 1998, graduating student po ako. Ako po ay naimbita sa isang kumpanya. Hindi ko nababagat yung pangalan ng kumpanya. Ganito rin ho yun. Hindi ko alam kung anong seminar. Basta sabi sa akin, sponsor ko, sumama ka, sumama ka. Bakit? Basta sumama ka. Eh ako naman, sama na sabi. Sige, sama. Umaten ako ng seminar, ganto ho. Marami yung tao, punong-puno. Kaya lang, kakaiba ho yung culture. Bakit po mga kaibigan? Parang kanina. Di ba yung mga members na o yung mga nag-imbita sa inyo, kakaiba, di ba? Di ba? Eh, basta mo ito, meron dito. Di ba? Pero tapos pinag-uusapan siya, gusto yumaman kami! So, sa madaling salita, ang dating ho sa akin, lokohan, hindi ho totoo. To cut the long story short, hindi ho ako nag-join. Eh, bakit ako na-involve? Paano ako napasali? Simple lang ho. Yung tao nang imbita ho sa akin, kaklase ko, babae, siya ho tumuloy. Ako hindi. Pero hindi ko makakalimutan ito nangyari sa amin. July of 1998, unang check-in tinanggap ng classmate ko babae, 1,900 pesos. Check ho, excited. Tingnan mo, ginagansa mo, tingnan mo, tingnan mo, 1,000. Sabi sa akin, lalaki, yung mata lumalaki, lalaki. Sabi ko, malaki pa yung sweldo ng katulong eh. So sabi ko sa kanya, sige, tumumig ka, lumaki ka, bahala ka, sabi ko. August of 1998, tumanggap siya 4,000 pesos. Nung tumanggap siya ng 4,000, diniretso ko na. Siyempre, mas excited. Kung dito na-excited, mas excited dito. Pero diniretso ko, sabi ko, 1 plus 4 is 5,000 in 2 months. Tayo, pag-graduate natin, baka 1 month lang natin yan or more. Sabi sa akin, hindi. Sa negosyo, mag-upisa sa maliit. Pero lalaki yan. Hindi ka tulad sa employment. Pag sabi ng boss mo, 10,000, magbalik-baliktad ka man, 10,000 pa rin yan. Tama, di ba? Oh. Kaibigan. Sa tingin nyo, nakumbinsin niya ako? Nakumbinsin niya ako? Hindi. Bakit? 5,000 pa rin yan eh. Sabi niya, lalaki, sige, lumaki ka. September of 1998, tumanggap po siya, 12,000 pesos. Mga kaibigan, tumahimik na ho ako. Ako yung tao madibate. Anything na pinipresent po sa akin, hindi ko tinitingnan yung mga ganda. Hinahanap ko yung butas, yung pangit. Ganun ho ako. Pero nakita ko 12,000, ayoko na makipagdebate. Tumahimik na ho ako. Alam niyo bakit? Walang trabaho. Ba't tumatawa kayo? Ganyan naman tayo mga Pilipino eh. Kung sino yung wala, siya yung kala mo kung sino. O, totoo naman, tinan nyo katabi nyo. Tinan nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo. O, pag maporma yan, walang pera yan. Yan ang Pilipino. Puro dating, wala namang datong. O, lalo yung may mga nakasabit dito. Maniwala kayo sa akin, peke yan. O, teka lang, baka may tinatamaan ho, ano. Kung tinatamaan ho kayo, please lang ho, wag ho kayo ma-offend. Hindi ko trabaho mang-offend. Dahil hindi naman ho kayo pinapatamaan ko. Yung katabi nyo. Mga kaibigan, 12,000, part-time estudyante. Malaki, maliit? Sali ako, hindi? Sali, hindi. Alam mo bakit? Balik-balik rin mo man to. Pati na-explain ko, sales pa rin ho ito. At ang prinsipyo ng sales, nobody gets paid when there's nothing sold. Kikita ka lang pag may benta. Ang sabi ko sa kanya, next month, wala ka maimbita. Wala ka mabentahan. May kita ka, wala. Sabi sa akin, wala. Kita mo na, unreliable income. Hindi ka sure. Hindi ka tulad pagka tayo naghanap ng trabaho pag-graduate natin. Pumasok ka lang, 15 at 30, sure, may sweldo ka. Siya tumuloy. Ako hindi. October of 1998, mga kaibigan, dito ako nagbago lahat.
Tumaga po siya. 52,000 pesos. Mga kaibigan, hindi ho kumukhang pera. Pero gusto ko ho ng pera. Huwag na ho tayo magpaka-plastic-plastic pa. Mga kaibigan, iba ang may pera. Galing po ko sa hirap. Hindi naman ho dukha o hampas lupa. Ano? O ito yung mayaman, ito yung mahirap, ito yung gitna, bawasan mo ng konti. Yan, ha? Naiintindihan niyo ba yung ganung buhay, ha? Ha? Hirap ho, medyo hirap. Mga kaibigan, kung nakita ko yung 50,000, alam mo yung pakiramdam na nakakamay ka ng pera? Alam mo bakit? Mga kaibigan, kaya ako nag-physical therapy. Dahil gusto kong kumita ng pera. Tingnan niyo maigi. Noong 1990s, mid of 90s, hindi man ho bang PT sa abroad? Hindi man, di ba? Hindi ko nakakal po ng PT. Basta pag-graduate ko ng high school, pagdating ko ng Manila, sabi ng ate ko, mag-PT ka. Bakit ate? Basta yayaman ka, uyaman. Sige, PT. PT ako. Hindi ko alam kung trabaho ng PT. Nalaman ko ang PT nung gagraduate na ako. Doon ko nalaman trabaho namin. Taga-masahe ng tatanda. Ha? Ang mga kausap ko, Manong, kumusta kayo? Ako yan ang kausap ko, ha? Lakad po kayo. Daan na, ha? Mga kaibigan, may magagawa pa ba ako? Gagraduate na ako? Wala, tinanong ko na, gumagraduate naman ho ako. Ito problema ko pag-graduate ko. Hindi na in demand, nurse naman daw. Di ba nakakayos yung ganun? Alam ka lang, pag-graduate ko, nurse na. Naipit ka sa gitna? O natatawa kayo, bakit? Di ba ang daming nurse ngayon? O, saan katuta ka nurse? In demand daw. O ngayon, dahil sa sobrang dami na nag-graduate ng nurse, kung nurse okay, huwag kayo offend. Ano? Napapansin lang ho natin to. Ang daming nurse, bakit to? Pati nga doktor nag-nurse. Ay, di naman ho nakakahiya. Nakakatuwa lang siguro pakinggan. Dahil pag graduate yung doktor, di ba, sinteblado? Doc, congratulations. Nurse ka na. Ano yung tsura ng doktor? Yeah. Imagine mo, yung doktor tonton naging nurse. Bakit? Yun ho reality. If you're an ordinary person in the Philippines, you'd rather go abroad than stay in the Philippines. Tama ba ako? Totoo naman ho eh. Kaya mga kaibigan, nung nakita ko itong 52,000, sa isa lang sinabi ko, kung kaya niya, kaya ko. 1 year, ginawa ko yung business. Lahat ng kaibigan, barkada, kamag-anak, kaklase, lahat ng kakilala ko, inibit ako. Good news po, walang sumali. Matawa kayo. Tingnan ko kung may mabita kayo. Ang hirap-hirap kayo mag-imbita. Ang masakit pa sa mag-iimbita, alam mo yun, yung minsan Indian. Ito masakit sa lahat. Umaten na, umupo na, pumalakpak pa. Paglabas, ngit ka. Walang nga. Okay lang sabihin yung hindi autorisado. Okay lang yun, matatanggap ko eh. Ang hindi ko matanggap, yung sasabihin pang di maganda, ay, nanuloko lang kayo, piramiding kayo. Hindi nagbatog sa lahat. Tama ba ako? Tama. So mga kaibigan, second year ko, gusto ko na mag-quit. Sabi ko sa sarili ko, hindi yata bagay sa akin itong negosyon to. Hindi ko yata linya to. Hindi ito ang swerte ko. Kino-convince ko sa sarili ko na hindi na bagay, hindi para sa akin. So what happened? Kinausap ko yung kaklase ko, sabi ko, na babae, yung sponsor ko, mag-quit na ako. Ang sabi niya sa akin, sige, mag-quit ka. Hindi mo na natinag. Ano, bakit? Wala akong recruit eh. Mag-quit ka, 1 year ka na, wala ka naman ma-recruit. Sabi sa akin. Mga kaibigan, sabi niya sa akin, pag nag-quit ka, anong gagawin mo? Sagot ko, oo nga. No. Siya ho, nag-80,000 na per month after 1 year. 80,000, hindi ko kikitain sa employment yun. Nang sabi ko sa sarili ko, total, 1 year pa lang naman, 1 more year. Pero this time, pinag-aralan ko yung sistema. Take note, sistema, hindi sikreto. Nung nalaman ko yung sistema, to cut the long story short, nahit ko yung highest position, nag-manager po ko doon, kumita akong 30,000, 40,000, ganun pala ho yun. Kapag kumikita ka na, mas nagiging madali. Kasi may pruweba ka na eh. Nakuha niyo ako? Kaya huwag kayo titigil hanggang di kayo kumikita. Kasi natural, wala kang maimbita. Pero sasabihin sa akin, paano kami nag-imbita? Wala nga kaming kita. Mga kaibigan, meron sasali dyan. Katulad ko. Okay? So, what happened? Naka 6 years po sa kumpanyang yun. I was one of the Millionaires Club, youngest Millionaires Club. After 6 years, I decided umalis po sa companyang yun. Nag-join ako sa isang company, hindi ko kinakahiya, hindi naman sa pinagmamayabang. At least may idea lang ko kayo, ano pinanggalingan ng may-ari. Nag-join ako sa first quadrant. Mga kaibigan, 6 months lang naman ako doon. Pero in 6 months, 1.2 million din ang kinita ko. Pwede na, di ba? After 6 months, umalis po ako sa kumpanyang yun. Nag-join ulit ako sa isang kumpanya, iGen Portal. Yun, doon ako naging kumita ng malaki talaga. Bakit po? In 1 year, 12 million ho ang kinita ko. Ibig ko sabihin, nag-1 million ako per month. Tutuho yun.
Alam niyo ho, wala ho kayong kabuhay-buhay kausap. Sabi ko, 12 million in 1 year. Yung itsura ng iba. Parang gusto niyo sabihin sa akin, ano ngayon? Hindi ko naman pinagmamayabang yun, ano? Sinasabi ko sa inyo na talaga may pera ho. Mga kaibigan, after 1 year sa kumpanya nyo, umalis po ulit ako. Alam ko lang iniisip nyo kung first timer kayo. Ang tumatakbo sa isipan nyo, kung talagang kumikita ka, bakit lumilipat-lipat ka pa? Tama rin. Tama. Ito sagot ko. Hindi ka ba lilipat kung sarado na? Ha? Mga kaibigan, sirado ko na lang kung mag-isa ka, di ba? Sali kayo, sarado na. Oh. Siyempre, alis ka. Next question nyo. Next question nyo. Alam mo naman sa sara. Sali ka pa rin ng sali. Nagsasara naman lahat ng sinasalihan mo. Tama ba ako? Kasi wala akong makitang negosyo na pagkaliit-liit ng punan, pagkalaki-laki ng kitaan. May nagsabi sa akin, mahirap yan eh. Para sa akin ito ang pinakamadali sa lahat ng mahirap. O, tinan nyo to ha, bakit ko nasabi yun? Yung mga first timer dito, sino nag-imbita sa inyo? Nasaan sila? Nasaan? O, katabi nyo. O, nandyan. Di ba? Iba, iniwan kayo. Mga kaibigan, anong ginagawa nila? Wala, nakaupo din. Di ba? Tumatawa din. Tama ba ako? O, sino nasasalita? Ako. Sino napapagod? Oh, ganyan yung gagawin nyo. Mag-iimbita ako, papalakpak yun lang. Sasabihin mo sa akin, mahirap. Sumuko mo ng negosyo. Bookkeeping, inventory, management, accounting, lahat. Pati logistics, iisipin mo. Eh kung wala ka lang sa negosyo, wala na, paktay ka na. Dito, mag-iimbita lang, papalakpak ko, yeah! Pag sumali, yeah! Diba? Tama? Oh. Sasabihin niyo sa akin, kung di sumali, hindi sumali. O bakit? Ikaw ba nagbayad ng kuryente? Ikaw ba nagbayad ng sasalita? Ikaw ba nagbayad ng upa dito? Hindi naman ah. Wala kang ginawa. Nakuha niyo ako. Mga kaibigan, August of 2008. Sorry, 2005. August of 2005. Kami mga may-ari we've decided, convince ho kami may magandang negosyong to. Ang problema ho, pag sinabi ho network marketing, sirang-sira na ho talaga sa Pilipinas. Ay, hindi na ho dati masisisi. Sa sobrang dami ng lumabas sa kumpanya, they come and go. At ang masakit pa niyan, yung mga member doon sa ibang kumpanya, sumali ulit dito, pasali-sali-sali. Anong itsura ngayon? Isa lang sinasabi niya, uy, sali ka dito, maganda to. After 1 year, sali ka dito, may bago, maganda din dito. After 1 year, sali ka ulit, may maganda, bago ulit dito. Ikaw, sali ka ng sali, wala naman napupuntahan, puro sarado na. Tama ba? Ang masakit niyan, pag uwi ka sa bahay niyo, reaction ng mga kapitbahay, mga kamag-anak mo, oh, yan naman si networking! Tama? Kaya pag ikaw, member ka, masusulog ka talaga eh. Ayoko na networking. Kinahihiya ka na mga kaibigan mo minsan. Pero mga kaibigan, kami ho, convince ho kami. May pera ho. Sa ibang bansa ho, pag sinabing network marketing, katulad nung galing kami ng Amerika, ibang klase ho. Pag umaten kayo ng seminar, puro nakapostura ho. Formal attire ho. Napakaganda. Pag sa networking, believe sila. Dito hindi ho. Diba? Kinahihiya ang networking dito. Mga kaibigan, isa lang naisip namin. Bakit tayo sali na sali sa kumpanya nagsasara? We've decided, August of 2005, sabi namin, tayo na lang magtayo para di na magsara. That is the idea, August of 2005. Mga kaibigan, matagal na ho kami sa network marketing. Marami na ho kaming kumpanyang pinalaki. Marami nagsara. Sino naipit sa gitna? Kami ho. Tayong sumasali. Bakit? Imbita tayo ng imbita. Tapos yung may-ari, sasara. Sino napahiya? Di tayo nag-iimbita. Nakuha niyo ako? So, pag-aralan niyo yung mga may-ari, hindi naman network marketers. Mga negosyante ho. Iniipit lang ho tayo. So, we've decided, kung kaya nila, kaya namin. Pero ngayon, hindi namin sasara. Bakit? Network marketers na ho kami. Nakuha niyo ako? Mga kaibigan, naghanap kami ng produkto. Hindi ko na-explain product. Na-ready na ho. Yung C24/7, yung complete, kinuha namin exclusivity from Nature's Way. Ladies and gentlemen, may nagtanong sa amin, kung talagang maganda yung produkto, kung talagang sinasabi niyong maganda at mabisa, bakit wala sa TV? Bakit wala sa Mercury Drug? Bakit wala sa mga magazine? Bakit ngayon ko lang narinig yan? Yan ang tanong sa amin. Mga kaibigan, yun na nga ho eh. Kaya ho kami lumalaki. Because of a simple idea. Bakit binigay sa amin Nature's Way exclusivity? Because of the simple idea. Ano ho yun? Yung user, pwede maging pusher. O para maintindihan nyo,
Sino kumikita? Yung user o pusher? Pusher. Anong user? User ka, no? Kaibigan, kaya pag kayo member dito, may nagtanong sa inyo ang trabaho mo, sabihin nyo, pusher. Ha? Kaibigan, pag tinanong, ano yung pinupost mo? Nakakabaliw. Si 24/7. Ha? Kaibigan, now, ayoko na pahabayin pa. Pag-usapan natin, paano naman kikita? Mga kaibigan, may tanong lang ako sa inyo. Sino ho dito ang gustong kumita ng pera? Pwede makita yung kamay. Maraming salamat po, maraming salamat. Alam, hindi ko alam bakit yung iba di nagtataas ng kamay. Hindi ko rin alam kung natanong na ito. Pero alam niyo ho, I've been doing this for the past 12 years. Isa lang ho sasabihin ko sa inyo. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, tuwing itatanong yung tanong na yan, merong nasa itaas na nakatingin sa akin sa baba. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, hindi ka niya bibiyayaan. Uulitin ko ho yung tanong ko. May pag-asa pa yung di nagtataas. Sino ho dito gustong yumaman? Yeah! Mga kaibigan, masarap po ba ako may pera? Yes! Diba? Alam niyo, wag ho kayo mayabangan sa akin. Pero sanay ho ko mag-commute, mag-tricycle, mag-jeep. Lahat ho, dinaanan ko ho. Pero alam niyo ho ngayon, iba na ho ang buhay ko. Alam niyo, pag isa umaga, ano sinasabi ko sa driver? Louie, pakiprepare nga yung sakyan. Aalis tayo. Ano sinasabi sa akin? Sir, alin ba sa mga sakyan niyo ipiprepare namin? Alam niyo ho, baka nayayabangan ho kayo, eh alam niyo ho, iba ho talaga may sasakyan. Noong unang panahon, ang sasakyan ho, luxury ho yan. Ngayon ho, necessity ho yan. Kailangan na ho. Kaya pag ikayo ho, may pamilya ho kayo, huwag ho kayo papayag na walang sasakyan. Kahit luma, magkasasakyan ka. Mangarap ho kayo magkaroon ng sasakyan. Nakuha niyo ako? O, tingnan niyo ito maigi. Paano kung may anak ka? Fresh graduate. Katulad ng itong kwento ko, lumang kwento. Di ba tag-ulan ngayon? Fresh graduate. Matalino. Probinsyana. Pero matalino, maganda, sexy. Ang puti. Naghanap ng trabaho. Palibasa, sikat na Makati. Makati, tinanggap ka agad ho sa Makati. Unang araw ng trabaho. Umuulan ho. Traffic pa. Wala siyang choice. Sumakay siya. MRT. Yan yung pinakamabisang paraan dito sa EDSA. Traffic, di ba? MRT mo siya. Di ba sa MRT, ang daming tao. Nahanap pagka rush hour. Di ba yung pag nasa pila ho kayo, pagbukas ng pinto, hindi mo kailangan pumasok sa loob. Tutulak ka talaga ng tao, papasok sa loob, di ba? Tutulak ka talaga eh. Pagdating sa loob, dikit-dikit ang mga itsura niya, di ba? Oh, ano yung itsura? Pag nandun, unahan sa release, di ba? Unahan yan, unahan. Pagtakbo ng MRT, di ba? Maya-maya, puwi-pre ng MRT. Pag pre ng MRT, babae maganda, may tumusok sa likod. Sinirip niya ngayon, may lalaki. Sabi niya, Manong, yan payong mo tumutusok. Galit na galit. Takbo ulit yung MRT. Pag pre ulit, may tumusok na naman. Manong, yan payong mo tumutusok. Yung lalaki, sabi, ano lalaki? Alam niyo, pag pre ng MRT, ay, grabe talaga, ang lakas, ay! Manong! Sinigaw ng babae. Yung lalaki, dali-daling bumaba. Sabi ng babae, wala naman payong. Ano yung tumusok? Kayo, how would you like to spend the rest